Ang Psalm 8 ay isang magandang paalala ng kadakilaan ng Diyos at ng kanyang malalim na pagkalinga sa atin. Nagsisimula ito sa pagkamangha na nagsasabing, "O Panginoon, aming Panginoon, kay dakila ng iyong pangalan sa buong mundo." Ipinapakita nito sa atin na ang pagsamba ay hindi lamang tungkol sa pagkanta. Ito ay tungkol sa pagkilala kung gaano kamangha-mangha ang Diyos at pagdadala ng kamalayang iyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa abalang mundo ngayon, madali nating nalilimutang huminto at pahalagahan ang mga gawa ng Diyos, ang mga bituin sa langit, ang kagandahan ng kalikasan, o maging ang pagmamahal na nararanasan natin sa ating mga pamilya. Tinatawag tayo ng Psalm 8 na sambahin ang Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan, kanyang nilikha, at kanyang kabutihan sa atin. Ang panalangin batay sa Psalm 8 ay nagpapaalala sa atin na makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga ordinaryong bagay at mamuhay ng may pasasalamat. Kapag sinasamba natin ang Diyos, inaayon natin ang ating mga puso sa Kanya at nakakasumpong ng kapayapaan at layunin. Halimbawa, habang naglalakad sa labas, maaari nating purihin ang Diyos para sa kagandahang nakapaligid sa atin. Kapag pakiramdam natin ay maliit o walang halaga tayo, maaari nating alalahanin kung gaano niya tayo pinahahalagahan. Gaya ng sabi ng Psalm 8, "Ano ang tao upang iyong alalahanin siya?" Naway tulungan ka ng panalangin ito na mas malalim na sambahin ang Diyos at mamuhay bawat araw ng may pagkamangha at pasasalamat. Bago tayo magsimulang manalangin, basahin natin ang Psalm 8 verses 1 to 9. "O Panginoon naming Panginoon, kay ganda ng iyong pangalan sa buong daigdig. Ang iyong kaluwalhatian ay inilagay mo sa kalangitan. Mula sa bibig ng mga sanggol at mga pasusuhin ay nagtatag ka ng lakas. Dahil sa iyong mga kaaway, upang iyong patahimikin ang kaaway at ang manghihiganti. Kapag aking pinagmamasdan ang iyong langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay, ano ang tao upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Ginawa mo siyang kaunti lamang na mas mababa kaysa mga anghel, at pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Iyong pinapagpuno siya sa mga gawa ng iyong mga kamay. Inilagay mo ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, lahat ng mga tupa at mga baka, maging ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda na lumalangoy sa dagat. O Panginoon naming Panginoon, kay ganda ng iyong pangalan sa buong daigdig." Simulan na natin. Ama naming nasa langit, lumalapit kami sa iyo sa pangalan ni Jesus, nagpapakumbaba sa harap ng kadakilaan ng iyong nilikha at sa lalim ng iyong pagmamahal para sa amin. Ikaw ang Panginoon, aming Diyos, at ang iyong pangalan ay dinadakila sa buong mundo. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang iyong kaluwalhatian ay pumupuno sa langit at lupa. Kapag humihinto kami upang pagnilayan ang kadakilaan ng iyong mga gawa, tulad ng ginawa ni David, kami ay lubos na namamangha. Ama, nang tiningnan ni David ang kalangitan sa gabi, ang buwan, at ang mga bituin na iyong inilagay, namangha siya kung paano ikaw, ang lumikha ng sansinukob, ay nagmamalasakit ng malalim sa sangkatauhan. Ngayon, nakikibahagi kami sa paghangang iyon. Sa lawak ng nilikha, sino kami upang iyong alalahanin? Gayunpaman, kilala mo ang bawat isa sa amin sa pangalan, binibilang ang bawat buhok sa aming ulo, at dinirinig ang bawat panalangin na aming binibigkas. Panginoon, habang pinupuri ka ni David para sa karangalan at dignidad na iyong ipinagkaloob sa sangkatauhan, kami rin ay nagpapasalamat sa iyo sa pagtitiwala sa amin ng pangangalaga sa iyong nilikha.
Sa isang mundong kadalasang puno ng pagiging abala at mga pangaabala, tulungan mo kaming makita ang kagandahan ng iyong mga gawa at kilalanin ang mga responsibilidad na ibinigay mo sa amin upang pangalagaan ang mundo at ang isa't isa. Inaamin namin, Ama, na madalas kaming nagkukulang sa aming mga responsibilidad. Nabibigo kaming parangalan ang tungkuling ibinigay mo sa amin bilang mga tagapangalaga ng iyong nilikha at bilang mga refleksyon ng iyong wangis. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong hindi namin ikaw niluluwalhati sa aming mga kilos at desisyon. Ibalik mo sa amin ang pagpipitagan para sa iyong nilikha na ipinahayag ni David at ipaalala mo sa amin araw-araw ang pribilehiyo na maglingkod sa iyo. Ama, kinikilala namin na tulad ni David, nabubuhay kami sa isang mundong puspos ng mga hamon. May mga pagkakataong pakiramdam namin ay maliit at walang halaga kami, nalulula sa mga pressure ng buhay. Gayunpaman, ang panalangin ni David ay nagpapaalala sa amin ng aming natatanging lugar sa iyong plano. Kahit na pakiramdam namin ay hindi kami karapat-dapat o kaya ipinapahayag ng iyong salita na pinutungan mo kami ng kaluwalhatian at karangalan. Naway huwag naming kalimutan na ang aming halaga ay hindi matatagpuan sa aming mga nagawa, kundi sa pagkakakilanlan na ibinigay mo sa amin bilang iyong mga anak. Sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon, tulungan mo kaming maisabuhay ang diwa ng papuri at pagtitiwala ni David. Kapag parang mabigat ang mundo, hayaan mo kaming tumingala sa langit at alalahanin ang iyong kadakilaan. Kapag natutukso kaming mawalan ng pag-asa, ipaalala mo sa amin ang iyong katapatan at ang autoridad na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Bigyan mo kami ng lakas na lumakad ng may kumpiyansa dahil alam naming mahal at pinapahalagahan mo kami. Ama, ipinapanalangin namin ang mga nahihirapang makita ang kanilang halaga. Sa mundong madalas sumusukat ng halaga batay sa hitsura, kayamanan o katayuan, marami ang nakakaramdam na napapabayaan o nakakalimutan. Naway mapanatag sila sa iyong salita na nagsasabing ang bawat tao ay mahalaga sa iyong paningin. Gamitin mo kami, Panginoon, upang ibahagi ang katotohanan ito sa iba na nag-aalok ng paghikayat at pag-asa sa mga naliligaw o walang halaga ang pakiramdam. Jesus, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagsasabuhay ng katotohanan ng Psalm 8 sa iyong buhay at ministeryo. Ikaw, nakasama ng Ama sa paglikha, ay piniling magpakumbaba at mamuhay kasama namin. Ikaw ay naging tao, namuhay bilang isa sa amin upang tubusin kami at ibalik ang aming relasyon sa Ama. Ang iyong buhay ay nagpapakita ng halaga ng bawat tao at ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Habang sinusunod namin ang iyong halimbawa, tulungan mo kaming makita ang iba sa pamamagitan ng iyong mga mata. Turuan mo kaming magmahal tulad ng pagmamahal mo at maglingkod tulad ng paglilingkod mo. Panginoon, sa panahong parang lalong nagiging magulo ang mundo, hinihiling namin ang iyong kapayapaan. Ipinapaalala sa amin ng mga salita ni David ang iyong kadakilaan at ang katiyakan na nagmumula sa pagkaalam na ikaw ang may kontrol. Tulungan mo kaming kumapit sa katotohanang iyan, lalo na kapag may takot at kawalan ng katiyakan. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang makapagtiwala kami sa iyong mga plano, kahit hindi namin makita ang kalalabasan. Ipinapanalangin namin ang mga tahanan, Ama, na maging mga lugar kung saan ang iyong pangalan ay niluluwalhati. Tulad ng pagpapahayag ni David ng iyong kamahalan at pagtuturo sa iba na sambahin ka, naway mapuno ang aming mga tahanan ng mga awit ng papuri at pasasalamat. Hayaan mong turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak tungkol sa iyong kadakilaan
at naway makilala at magtiwala sa iyo ang bawat henerasyon. Iniaalay namin ang aming mga komunidad. Hinihiling na ang iyong liwanag ay sumikat sa amin sa aming mga kapitbahayan, mga lugar ng trabaho at mga paaralan. Tulungan mo kaming mamuhay sa paraang makikita ng iba ang iyong pag-ibig at maakit sa iyo. Naway ang aming mga kilos at salita ay magpatotoo sa iyong kabutihan at magpakita ng pagkamangha at paggalang na ipinahayag ni David sa Psalm 8. Ama, ipinapanalangin namin ang mga pinuno ng aming mga bansa. Habang si David ay namamangha sa responsibilidad na ibinigay mo sa sangkatauhan, kinikilala namin ang bigat ng pamumuno at paggawa ng desisyon. Bigyan mo ng karunungan, kapakumbabaan at kakayahang umunawa ang mga nasa kapangyarihan. Naway hangarin nila ang katarungan, kumilos ng may habag at mamuno sa mga paraang nagpaparangal sa iyo. Panginoon, alam naming ang buhay ay puno ng mga sandali ng kagalakan at kalungkutan, tagumpay at pakikibaka. Sa bawat panahon, turuan mo kaming lumapit sa iyo sa panalangin, tulad ng ginawa ni David. Kapag nagagalak kami, hayaan mo kaming magpasalamat sa iyo. Kapag nahaharap kami sa mga pagsubok, ipaalala mo sa amin na humingi ng tulong sa iyo, dahil alam naming naririnig mo kami at malapit ka. Ipinapanalangin din namin ang simbahan, Ama, na patuloy nitong ipahayag ang iyong kamahalan sa mundo. Pag-isahin mo ang mga mananampalataya sa pagsamba at paglilingkod, upang sama-sama naming maipakita ang iyong kaluwalhatian at magdala ng pag-asa sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Habang pinagninilayan namin ang Psalm 8, naway magugat ang mga katotohanan nito sa aming mga puso at baguhin ang aming buhay. Huwag kaming magsawa sa pagpupuri sa iyo o paghanga sa iyong mga gawa. Tulad ni David, naway maipahayag namin, O Panginoon, aming Panginoon, kay dakila ng iyong pangalan sa buong mundo. Bilang pagtatapos, Ama, nagpapasalamat kami sa iyo, sa iyong walang sawang pag-ibig at katapatan. Ikaw ay siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ang iyong salita ay patuloy na gumagabay at nagbibigay lakas sa amin, na nagpapaalala sa amin kung sino ka at kung sino kami sa iyo. Iniaalay namin ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas at manunubos, na siyang nagbigay daan upang makalapit kami sa iyong trono ng may kumpiyansa. Amen. Maaari po ba akong manalangin para sa inyo? Panginoong Diyos sa langit, sa ngalan ng mga nanood nitong video, lumalapit kami sa iyo ng may pagkamangha sa iyong kamahalan at kadakilaan. Sa mga salita ng Psalm 8, ipinapahayag namin, O Panginoon, aming Panginoon, kay dakila ng iyong pangalan sa buong mundo. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa, at ang iyong kaluwalhatian ay makikita sa buong sansinukob. Ngunit sa iyong kadakilaan, ikaw pa rin ay nagmamalasakit sa amin ng lubos. Sino ba kami, Panginoon, upang ikaw ay magmalasakit sa amin? Salamat po sa pagpapahalaga, pagmamahal at pagbibigay sa amin ng layunin. Ama, pinupuri kita dahil sa kagandahan ng iyong nilikha na nakapaligid sa amin araw-araw. Ang mga bituin na nagbibigay liwanag sa gabi, ang mga ibon na umaawit at ang kamanghamanghang buhay mismo. Turuan mo silang makita ang iyong mga gawa sa mundo sa kanilang paligid at mapuspos ng pasasalamat. Panginoon, nagpapasalamat ako sa paggawa mo sa kanila bilang katiwala ng iyong nilikha at pagbibigay sa kanila ng karangalan na ipakita ang iyong wangis. Tulungan silang lumakad ng may kapakumbabaan, kinikilala na lahat ng mayroon sila ay nagmula sa iyo. Hayaan mong ang mga katotohanan ng Psalm 8 ay magbigay inspirasyon sa kanila na mamuhay ng may pagsamba, kinikilala ang iyong kaluwalhatian sa bawat sandali. Dalangin ko na ipaalala sa kanila ng iyong espiritu
ang iyong kadakilaan at ang kanilang halaga sa iyong paningin. Naway lumakad sila nang may kumpiyansa sa katotohanan na ikaw ay isang Diyos na naghahari sa lahat, ngunit minamahal ang bawat isa sa amin ng personal. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Amen. Kung napagpala kayo nitong video, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, mag-like, mag-comment at ibahagi ito sa iba upang magbigay karangalan sa ating Panginoon at tagapagligtas, si Hesukristo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos ng sagana